Minarkahan na ng numero ang mga punong ito sa harap ng Baguio General Hospital matapos ang ginawang pagsisiyasat ng DENR na kumpirma na ang mga punong puputulin para sa road widening. Ayon sa Department of Public Works and Highways Baguio, inaantay na nila ang ilalabas na tree cutting permit para sa 12 puno mula sa City Environment and Natural Resources Office. Sa isinagawang mga konsultasyon ng DPWH mula sa NCIP, Barangay BGH Compound at sa Protected Area Management Board na nangangalaga sa Marcos Highway Watershed Forest Reserve, wala sa mga ito ang naghain ng pagtutol. They observe naman na talagang there is a need na para to reduce para ma-reduce yung traffic. So magbibigay sila ng certificate of no objection. Ngayon, isasabay natin yung request natin diyan sa City Hall naman sa SEPMO under Attorney Diwas, but of course our letter was addressed to the City Mayor's Office and attention si Attorney Diwas, so mag-i-inspect sila. Mayo pa ng nakarang taon nang sumulat ang DPWH Baguio sa pamahalang lungsod para sa planong pagpuputol sa mga puno. Kailangang putulin kasi ang mga ito para bigyang daan ang road widening sa buong kahabaan ng Marcos Highway. Nagkakahalaga ang proyekto ng 93.4 million pesos na sinimulan pa Abril nung nakarang taon. Nanindigan naman si Mayor Benjamin Magalong na kailangang maputol ang mga puno. Alangan namang kagawa ka ng kalsada, wawiden mo, tapos wala yung maya-maya may malalamang ang trees. It defeats the purpose. Kaya yun din ang isa sa mga natin, downside ng development, especially urbanization. Kailangan talaga mag-widen rin tayo ng road. Sa kabila nito, nanindigan pa rin ang alkalde na dapat mabawasan ang bilang ng mga sasakyan sa lungsod na solusyon umano sa mabigat na daloy ng trapiko. Ini-introduce natin yung Smart Mobility Transportation System natin na ongoing na yung negotiations natin. Inalmahan naman ito ni Councilor Mylenia Ranon na chairman ng Committee on Public Works sa Sangguniang Panlungsod. If that's for emergency, you don't even have to cut the trees. Kasi kasya na yung isang lane for the emergency lane or pwede rin loading-unloading ng mga jeep. I don't know kung ano yung intention nila for widening it. If it's for loading-unloading dun sa dulo para pagdating mo sa baba, magsisplit ka pa rin, di ba? Papunta kang convention center and then Quezon. Dagdag pa niya, dapat tiyakin ng DPWH na akma ang mga lane sa mga kalsada sa lungsod para maiwasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko. Pagbaba mo, akyat ka ng overpass, yung isang lane. Yung isa, bababa ka sa may BGH. Bakit ka magwa-widen kung galing ka rin lang naman sa 2 lane? Nag-split na siya into 1 lane, so 2 lanes pa rin yun. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan i-widen yun. Unless that lane is for emergency. Pero ayon sa DPWH, marami pang road widening projects na nakasalang sa Baguio na nangangailangan ng tree cutting. May maroon pa rin sa Marcos, yung mga continuation na lang, yung mga natitira. Tapos dito rin sa Pacdal, yung doon sa may Pacdal Circle, may widening din tayo paakyat doon going to Ambuclao Road. Kasi yung circle na yan, talagang choke point yan eh. Ini-increase lang na, yes sir. Yun yung mga proposal namin itong 2025. Tiniyak naman ng DPWH na kada punong mapuputol ay papalitan ng 100 puno sa regreening projects ng DNR. Inalmahan naman ulit ito ng environmentalist na si Carlo Altomonte, lalo na ang pagkaubos ng mga puno sa lungsod. I would have to say, mula ba na nag-road widening both in Nagilian and in Marcos Highway, how has this really improved the traffic situation in the city? Again, we're trying to accommodate more cars instead of actually improving the public transport system of Baguio City to lessen the cars on the road. That's what we need. We need to lessen cars on the road, not provide more roads for cars. Nanindigan naman si Councilor Leandro Yangot na dapat protektahan ang mga natitirang green spaces sa lungsod sa pagsusulong nito ng ordinansa na protektahan ang mga natitirang puno sa lungsod.
In a very fast pace, we are losing the remaining green spaces, the green lungs of Baguio. So bago mangyari yan, unahan na natin. Yes, so lahat ng mga bakante na espasyo, green spaces ay sang-ayon sa batas na ating ipinila ay dapat may preserba. Nasa ikalawang pagbasa pa lang ang nasabing panukalang ordinansa at magsasagwa pa ang sangguniang panlungsod ng public consultation para maisalba ang mga puno. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.